Propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Muli po, mapagpalang gabi, maulan, ngunit punong-puno po ng pagpapala mula sa Diyos. Good evening po. Itong diablo at mga kasama, manilang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, nagkahihikayat pa. Kilala ang tunay na daan, tunay na buhay ang katotohanan. Mga nagkukunwari, iyong malalaman, malaya ka di, ay nihiligaw. Pagkat wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay, tanging daan. Papuri po sa Diyos. Good evening po. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay, tanging daan. Praise God. Isa po na namang papuri awit na naririnig natin in the early 80s. Huwag panlilinlang, ano po, dahil sabi nga ng unang Juan, dun po sa 4:1, subukin natin ang bawat espiritu kung sila po'y mula sa Diyos, sapagkat naglipana na po ang mga bulaang propeta. At paano natin malalaman po ang espiritu ng Diyos at ang espiritu po ng diablo? At ito po ay sa pamagitan po ng bunga. Isang maulang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay muli pong nagbo-broadcast. Live po tayo ngayon sa amin pong tahanan dito sa Roxas District, Quezon City. At ako'y lubusang nagpapasalamat kahit na sobrang lakas po ng ulan. Wala pa pong instance na tayo po ay na-delay sa atin pong pagbo-broadcast dahil mabuti ang Diyos. Ang Diyos lang ho ang gumagawa kung bakit tayo nakakarating ng on time. Bagaman paglabas po ay talagang parang bagyo ho, tag-ulan na po, kaya kaunting ingat po. Napakadulas ng kalsada at patuloy po na napakarami rin po ang mga naaaksidente ngayon kung hindi po tayo mag-iingat. Kaya mga kapatid, patuloy po na tayo nagpapasalamat sa Diyos sa Kanya pong kabutihan dahil muli po tayo po'y nagkatipon at nagkasama po para sa isa na namang napaka-blessed na gabi para pag-aralan po muli ang salita ng Diyos. At gaya ng atin pong tema, yung pong Matuwid kay Kristo 2025, ngayon po ay unang Bible studies po ng July. So ang July po ay nasa third quarter na, kaya lilipat na naman po tayo doon sa atin pong tema
bagaman hindi po natin hinihinto mga kapatid yung atin pong serye tungkol sa kawakasan, itutuloy-tuloy po natin yan bagaman ang atin pong tema ngayon ay mapupunta na doon sa third quarter. Kung naalala niyo po, yung pong salitang matuwid kay Kristo, kinuha po natin doon po sa talata ng Kawikaan 14:34, na sabi po doon mga kapatid, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kaya po, doon po sa salitang katwiran, sabi po doon sa Kawikaan 14:34, ito po ay nagpapadakila ng isang bayan. Ang katwiran o righteousness, it always exalts a nation. Kaya po, yung salitang katwiran, kailangan ng isang tao po ay maging matuwid, matuwid kay Kristo. At sa unang quarter po ng ating pinag-aralan, tayo po ay gumamit ng acronym doon po sa salitang matuwid, yung MA. Ibig sabihin po, ang mga talakayan natin ay iikot po sa mapagpakumbaba. At yun pong second quarter natin, dun po sa salitang tumutungo kay Kristo, tumutungo sa Diyos po, kung paano po tayo mapapalapit o paano po tayo tumungo sa daan ng katotohanan, ang mga pinag-aralan natin nung nakaraang quarter. At ngayong quarter po, may panibago na naman po. At ito po yung salitang na ibig sabihin po ay winawaksi ang kasamaan o ang atin pong paggawa ng kasalanan. At yung pagwaksi sa kasamaan, of course, sa huling stretch na natin po, ay October, November, December, yung dumudulog sa panalangin. Kaya yan yung vision na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, kung kaya't nabuo natin ang salita po na matuwid, mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasamaan, yan po ang ating pag-aaralan at tatalakayin po natin ngayong gabi, at ang letter D po ay dumudulog doon po sa panalangin. Kaya naalala ko pa nung pong binigay sa akin ito po na vision ng Panginoon para sa ating church na susundan for this year, nag-flash po yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kaya yung mga acronyms po na yan, hindi po yan biglaan lang na dumating, kundi yan po ay mula po sa karunungan ng Diyos. Ang salita po na matuwid, from the acronym po na mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksi po ang lahat ng kasamaan at dumudulog sa panalangin, ay vision po na binigay sa atin ng Panginoon para matugunan po ang nakalagay sa ikalawang Kronika 7:14. Sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if this nation or if this people which is called by my name shall humble themselves and pray. Humble, mapagpakumbaba, and pray. Dumudulog sa panalangin. Seek my face, tumutungo sa Diyos, and sabi po doon, seek my face and turn from their wicked ways. Winawaksi niyang kasamaan. Then I will hear from heaven and I will bring forth blessing upon their land and I will heal their land. Kung isang bansa po na ito, sabi ng Panginoon, ang mga tao na kung saan ay nagtataglay ng aking karangalan ay siyang magpakumbaba, manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ako'y didinig mula sa langit, pagpapalain ko sila at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya nabuo po sa tulong at habag ng Panginoong Diyos ang salita po na sinasabi nating matuwid. Mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos. Ngayong quarter po na ito, July, August, September po, yung pong salitang, yung pong tema natin ay winawaksi ang kasamaan, at yung last stretch natin po ay walang iba kundi ang pagdulog po sa panalangin, dumudulog sa panalangin. Kaya napaka-exciting po ng lahat ng atin pong mga pag-aaralan, at ako po'y bumabati dahil nung nakaraang 2 linggo po, nakausap ko si Sister Mila, Pastor, hindi mo ako nababati at parang hindi mo po ako nakikita. O ngayon po, kayo po'y unang-una kong babatiin dahil napakabuti po ng Panginoong Diyos. Ayan po, binabati po natin ngayon si Sister Mila Felipe at saka siyempre ang kanyang kumari po, si Sister Fe. Ayan. Di ba? Kaya binabati ko po kayo. Unang-una yan, Sister Mila, ha? Praise God. Kung naririnig mo ako ngayon, paki-type naman po dito sa atin pong chat box ang amen. Ayan.
Kaya muli nagpapasalamat po tayo sa buhay po. Ayan po ating mga kapatid po at ako po'y bumabati. Maulang gabi po mula po dito sa Quezon City at diyan po sa Marikina. Kamusta na po kayo diyan? At kami po'y nagdaos po ng amin pong General Assembly po sa I Am the Redeemer Church po. Kaya ako po'y palagi rin nandyan sa Marikina, kaya nga lang hubalikan din po dito. Ano ho? At binabati natin si Pastor Jerry Ballesteros, ang ating Pangulo po ng Marikina Valley Christian Ministers Association po o MARBAL, sa isang matagumpay po na General Assembly po dito po sa may barangkayan nung nakaraang araw. Kamusta rin po ang mga kapatid natin sa Puray Christian Church? Nung po kami pumunta po doon nung linggo ho, napakalakas po ng ulan, pero napansin ko po at isang magandang katangian nila doon, hindi natitinag ang mga kapatid po na patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Bagkus, sabi po ni Pastor Elmer, magandang gabi po Pastor Elmer and Sister Leah, marami pa po palang hindi naka-attend po. Kaya yung church naman, nagtaka po ko, punong-puno na. So kailangan siguro po pag darating ang panahon po ay magkaroon din ng expansion kasi nakikita ko po ang uhaw ng mga tao roon, ang pagkagutom nila sa salita ng Diyos po. Kaya kayo po'y binabati ko at maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin sa Peace of Harvest Christian Ministry at kayo po ay pagpalain po lalo ng ating Panginoon dyan. At lalo tigit po mga kapatid po natin sa Amerika, kamusta na po ang Cruz family? Maraming salamat po sa pag-tune ninyo at atin din pong pinapasalamatan ang ating kapatid po si Sister Lina sa palagi po niyang pagtulong po sa pagbo-broadcast natin sa lahat po ng mga empleyado ng Care Force, lalong-lalo na dito po sa tabi po ng Jesus Immaculate Conception Hospital at ng church natin. Ay pinagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Binabati ko po ang ating mga kamag-anak at mga nanonood po diyan po sa Texas, ang Fabellar family at ang Esquejo family. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, gabi na po rito. Ang atin pong kapatid si Cheryl Bilog at ang kanya pong mister at anak, magandang gabi po sa inyo. At lalo na po yung akin pong auntie ngayon na kikinig po sila sa Melbourne, Australia. Ang kuya ko po, Kuya Sani, magandang gabi po sa inyo diyan. At maraming salamat po for the answered prayer dun po kay Lucas at saka po kay Enzo na talaga namang pong praise God, sila po ay makakasama natin sa University of Santo Tomas bilang mga bagong estudyante. Magandang gabi rin po sa ating kapatid sa Canada. Kamusta po ang buong Ramos family diyan? Pinasasalamatan din natin ang gabing ito at ang umaga naman po diyan sa Canada sa buhay po nila Eunice at saka ni Nico ng kanilang baby po at naway very clear ang ating broadcasting ngayon. Sa buong Europa ho, nagpapasalamat tayo sa Gutierrez family at sila po'y nakapunta dito sa Pilipinas. Hopefully po sa mga susunod na panahon, mabisita nyo po ang church at pagpalain po kayong lahat dyan, ang buong Gutierrez family po. Nagpapasalamat din po tayo sa atin pong mga kapatid kay Jojo Bilog, si Round Money, ayan, na palaging nakasubaybay sa mga uploaded natin ng mga stories, no. Sana po makipag-communicate din sa atin si Jojo para makamusta po natin siya diyan po sa Great Britain po o diyan po sa London. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Middle East. Ako po ay nagpapasalamat dahil napapanood po tayo. Magandang hapon po kay Sister Aster, kay Ivan, dyan po kina Sean at saka po kay Len, kay Sister Ellen at gayon din naman po sa kanya pong apo. Magandang gabi po kina Paulo at saka po kay Shed, kay Kisha Amara. Kamusta po sila kapatid na Renuel Dichosa at ako po ay bumabati sa inyo. Magandang hapon po yata dyan sa Middle East, ano? Si Midori po, magandang gabi po sa inyo, kasama po si William at gayon din naman po si Lizette. Kamusta na po kayo dyan? We hope that you are in good condition po. Kaya sa ating mga kapatid, ako po ay lubusang bumabati. Belated happy birthday po ulit kay Mima. Magandang gabi po sa buong Bisda family. Nagpapasalamat po tayo sa, ayun na po, salamat po
Sister Mila, dahil kayo po ay nandyan na po at kayo po ay naririnig ko sa ngayon na bumabati. Magandang gabi po Sister Irma, magandang gabi po sa ating kapatid na si Corazon Cruz, si Sister Belinda, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagka hindi ko po nababate, pasensya na ho kayo. Sabi po ni Sister Mila, Pastor, nakikita niyo po ba ako? Minsan no, talagang hindi ko nakikita, pero kayo na po yung inuna ko kanina. No? Si Syra, kamusta? Si Sister Emmy, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Odi, pagpalain po kayo sila Georgie sa napakagandang presentation nila. Glory to God. Kay Pastor Elmer, Sister Leia, gayon din po kay Ate Sally, no? At maraming salamat po sa mga bigay po ninyong talbos ng kamote at saka po petchay na naulam na po namin. Maraming salamat po sa mga taga-Puray po. Kay Jamaica, magandang gabi sa inyo. Pagpalain nawa po kayo kay Nanay Soli, at sa lahat po ng ating mga kapatid, ang lahat po ng Bautista family. Magandang gabi po kay Ate Baby, Sister Baby Mendoza, at kay Sister Malu. Ayan po, nakasama po namin noong pong nakaraang pag-akyat po sa Puray. Kay Crisel at marami pa pong iba. Maribel Ray Buenan, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kaya exciting na naman po ang atin pong pag-aaral. Ako, sobrang lakas po. Pagka po ako'y nakat dito, pagpasensyahan nyo na po, malakas po yung ulan po ngayon dito at dinig na dinig po sa labas. Kaya tayo nagpapasalamat, ayan, si Diana, ayan, naka-tune in din pala si Diana, isa sa ating mga youth. At ganyan din po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Jonaline at kay Sister Vicky. Ayan. So, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nandito na po tayo sa atin pong pag-aaralan na paano po nalulugod ang Diyos pag winawaksin natin ang kasamaan. Bilang ikatlong bahagi na po nung ating Matuwid kay Kristo 2025, winawaksi ang kasamaan. At dapat natin pong malaman, pagka meron pong pagwaksi o pag-iwas o pagtalikod, o pagsisisi sa mga nagawang kasamaan, dapat nating malaman po yung basic muna. Ano po ang kasalanan? Kaya mga kapatid, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang topic po ng ating pag-aaral ay walang iba po kung hindi ano po yung kahulugan ng tinatawag nating, praise God, ayan, kasalanan. Ayan, kasalanan. Ayan, no? So, pag-aaralan natin yan. Ano ba ang kasalanan? Ayan. At ano-ano yung mga basic po na dapat nating matutunan para ang kasalanan po, mga kapatid, ay atin pong mawaksi. Kasi konektado po ang kasamaan sa paggawa po ng kasalanan. Kaya sana po ihanda ninyo ang inyong mga papel, pakinggan nyo po, kung maaari pong palakihan nyo po sa television ninyo o kaya sa mga computer monitors ninyo itong Bible studies na ito, sapagkat kung minsan ay mga maliliit po ang mga salitang ginagamit dito o yung mga wordings po. At tayo po ay magsisimula na, no? Ang pagwaksi po sa kasamaan, of course, ay magagawa lamang po ng isang Kristiyano mananampalataya kung alam niya po ang aral tungkol po sa kasalanan. Ako po, kaya po ako namo-motivate na patuloy na magturo ng magturo, kasi yan po ang calling na binigay sa akin ng Panginoon. Ituro po yung mga aral niya at protektahan po lahat ng kawan na nasa ilalim ng aking pamumuno para hindi po kayo malilinlang, no? Maganda yung inawit nating kanina, na maraming manlilinlang po, no? Pero nagbigay ng babala si Jesus. Sabi po nung awitin natin kanina, maraming propeta po, no, ang mandaraya, pero binigyan tayo ng babala ni Jesus. Kaya yan po ang atin pong pag-aaralan para mawaksi po natin ang kasamaan, ang basic natin pong pag-aaralan tungkol po sa kasalanan. So bago na po tayo tumungo, inaanyayahan ko po na ang bawat isa po ay yumuko, magpasalamat po tayo sa Diyos at atin pong ibigay ang pinakamataas na papuri sa Kanya. Panginoong Diyos, salamat po sa isang maulang gabi na ito at sa pagkakataon na iningatan niyo po ako
para ituro po ang lahat ng kaganapan po ng iyong katwiran, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nauuhaw at patuloy na nagugutom sa iyong salita. Ako po'y nakadama ng pagpapala nang nakita ko po ang napakadaming lumalago pong kapatiran sa Puray nung nakaraan pong linggo, na kahit malakas ang ulan po, Panginoon, hindi po nasayang ang aming pagod, hindi po nasayang ang hirap po namin na umakyat doon sapagkat ang dami-dami pong nais makapakinig ng iyong salita. At ngayong gabi po, Panginoon, gamitin niyo po kaming instrumento ng kapahayagan ng iyong salita para ang lahat po na makikinig naming kapatid ay matuto po, lalong-lalo na kung paano winawaksi ang kasamaan at ang aral sa kasalanan ay kanilang matanggap para alam nila kung paano po tatalikuran, magsisisi, at patuloy na iwaksi po ang lahat ng kasamaan. Kaya sa pagpasok po ng mga bagong aralin na ito, bigyan niyo po kami ng karunungan. At patuloy ko pong inihiling na linisin mo ang aming puso, linisin mo ang aming isipan, lalong-lalo na sa mga kasalanang aming nagawa. I-bless niyo po ang bansang Israel, i-bless niyo po ang bansang Pilipinas. Sa gabi po na ito, i-bless niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry, ang mga bisita namin at ang lahat pong nakikinig. Kaya Ama, ang pinakamataas naming pagsamba at pagdakilay pinagkakaloob namin sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Diyos at pasalamatan po natin siya ngayong gabi. Alam niyo po ba mga kapatid, yung pong basis ng atin pong doktrina o aral tungkol po sa kaligtasan, lalong-lalo na yung salvation by faith, ay palagi pong nakakonekta kung paano natin titignan ang kasalanan. Pag nagkamali po tayo dun po sa aral tungkol sa kasalanan, apektado po yung ating kaligtasan. Ano-ano po yung matututunan natin ngayong gabi upang waksiin natin ang lahat ng kasamaan. Sa atin pong topic, pinamagatan natin ang kasalanan, dito po natin mahihimay-himay kung ano po ang kasalanan at ano ang unang naging kasalanan, paano po nakayakag ang mga masasama o lalo na po ang dyablo sa pagkakasala ng tao, at ano ang kahihinatnan pag tayo po ay nagpatuloy sa kasalanan, ano naman po ang kalutasan ng Diyos. Ito po ay mga tanong na sapat na po para maliwanagan tayo sa aral o tungkol po sa doktrina ng kasalanan. Pag hindi po natin alam ito, inuulit ko po mga kapatid, pag nagkamali po tayo sa pananaw natin o sa atin pong pag-aaral tungkol sa kasalanan, pwedeng ikapahamak po ng ating pag-iisip tungkol sa kaligtasan. Kaya ituturo po natin ng buong buo na mayroong pagpapakumbaba at pag-ibig po ang aral tungkol po sa kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid na ang lahat ng tao po ay makasalanan? Siguro kung kayo po ay naniniwala doon po sa doktrina na yon, yan na po ang pasimula na makikilala niyo ang Diyos. Sapagkat imposible ninyong makilala ang Diyos kung tayo po ay magmamapuri, kung tayo po ay maninindigan na, Pastor, wala po akong nagawang kasalanan. Sapagkat ang unang-unang elemento para makilala natin ang habag at grasya ng Diyos, kailangan ng tao na tanggapin na siya'y makasalanan. In fact, ang biblical evidence natin o ang mga talata sa Biblia na nagtuturo niyan ay matatagpuan natin po sa aklat ng Isaias 64 hanggang 6, or in the book of Isaiah chapter 64 verse 6. At kung kayo po'y handa na, may mga lapis po kayo at meron po kayo mga ballpen at notebook, ayan. Ito po ang isinasaad ng talata po ng Isaiah 64 hanggang 6. Sabi po rito ng Isaiah chapter 64 verse 6. Ayan, nilagyan ko po ng kulay pula, hinighlight ko po, no. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, no. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. On that premise na sinabi ni Propeta Isaias, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Pwede po ba akong magtanong ngayong gabi, no? Para makita natin po sa liwanag ng salita ng Diyos. Bukod po kay Kristo na anak ng Diyos na walang kasalanan, may iba pa po bang tao base po sa sinasabi ng Isaiah
64 verse 6 na masasabi po natin na hindi nagkasala? Iyon po katanungan ko. Meron ho ba? Uulitin ko po yung Bible verse dahil galing po ito kay Isaias. Sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Lahat. Sa lahat po ng ginawa ng Diyos na tao, baka po kung minsan masabi natin, yung mga saints po, yung mga kinanonize, paano po yung mother po ni Jesus Christ? Paano po for example si Padre Pio, no? O kaya yung mga iba po na masasabi nating venerate, no? May masasabi po ba tayo na labas po sila sa saklaw po nung kapahayagan ni Propeta Isaias? Nauulitin ko po mga kapatid, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Can we all say amen? May masasabi po ba tayo na exempted itong tao na ito dahil ito po'y nanay ni Jesus? Exempted po siya dahil siya po ay propeta ng Diyos. Ito po ay masasabi nating pwede po natin siyang matagurian pong hindi nagkamali o hindi nagkasala. Para sa kabatiran ng lahat, sabi ni Isaias, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Pero pastor, ako po'y gumagawa ng mabuti. Well then good po kung kayo po ay nakakagawa po ng mabuti. Well pastor, ako po'y nagbibigay sa mahirap. In fact, nagbigay po ako ng 1,000,000. Nakita po yan, nagpa-picture po ako dahil ako po ay isang negosyante. Well, mabuti po yun mga kapatid. Pero alam niyo po ba, bilang pagpapatuloy po nung Isaiah chapter 64 verse 6, lahat ng gagawin nating kabutihan, lahat ng gagawin nating pagtulong, lahat ng mabubuting gawa, ano po ang sabi? Pansinin niyo po. Nilagay ko po dito sa color blue po. Ang sabi po dito, ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Ulitin ko po, no? Ang mabubuting gawa natin ay maruming basahan ang katulad. So sa suma total po, kung ang tao po ay marumi, lahat, tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. No exemption, lahat. At kahit gumagawa ka ng mabuti, sabi ni Propeta Isaias, ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan lamang sa Diyos. Now my question is, kaya mong iligtas ang sarili mo kapatid? Dahil kine-claim mo na wala kang kasalanan? O kaya mo bang iligtas ang sarili mo dahil nakakagawa ka ng mabuti? Gaya ng paghahalin tulad po ni Isaias, napakaklaro po ang ating kalagayan sa Diyos. Ang sabi po ng pagpapatuloy, ito po ay nakalagay na sa mga itim na teksto po, no? O sa mga itim na po na titik. Sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, nalanta na tayong lahat na gaya ng dahon at tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Mga kapatid, ang pagwaksi po sa kasamaan ay nakabase sa salita ng Diyos. You cannot claim merit dahil ikaw po'y mabuti, hindi ka makakapunta sa langit dahil wala kang nagawang kasalanan. At ang sabi ni Isaias po at ng Espiritu ng Diyos, ang halintulad ho natin ay parang nalantang dahon. Alam niyo, nalantang dahon, wala nang kalatoy-lutoy, walang silbi. At tayo ho bilang nalantang dahon, anytime po, pwede tayong matangay ng malalakas na hangin dahil sa ating nagawang kasamaan. Kung susumatutilin natin po ang sinasaad po rito, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad, nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin o tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So may problema po ang tao ngayon. Ang problema po ng tao, wala pong makakagawa po ng kalinisan kasi lahat po tayo'y marumi. So ibig sabihin, talaga pong hiwalay tayo sa Diyos. At pangalawa po, kahit gumagawa ka pa ng mabuti, marumi pa rin sa Diyos. Bakit ho? Sabi po ni Isaias, tayo po'y maruming basahan po ang katulad.
Ano pong katulad natin na nagke-claim tayo na tayo po hindi nagkakasala o ang isang tao ay nagke-claim na maliligtas siya dahil mabuti, ang sabi po ni Isaiah, siya po ay gaya ng dahon na lanta, dahong lanta na tinatangay ng malakas na hangin dahil sa kanyang kasamaan. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa. Kaya ang tao po ay mapapahamak. Yun po ang realidad, kapatid. Ano ho? Pag tayo po ay nag-aral ng Biblia. Kaya yung mga nagtuturo na gumawa tayo ng mabuti, okay na sa Diyos yan. Hindi nga tayo pwedeng makagawa po ng mabuti eh. Lahat ng kabutihan natin, maruming basahan na pwede nating sabihin sa Diyos. Halimbawa, no, na ako po, Panginoong Diyos, masasabi po natin, malinis. Hindi po, marumi nga ang lahat eh. Tayo po ay lahat marumi sa harapan ng Diyos. Paano po natin titignan? Ano po, ito pong pananaw natin ngayon sa kasalanan. Ang unang dapat natin malaman ho, lalong-lalo na sa atin pong mga Kristiyano para maging matatag po tayo, no ho? Ano po, kapatid, yun pong kasalanan? Ayan po, no? That's a very good question. Kasi pag hindi natin alam ang kahulugan ng kasalanan, hindi po yung mga tinuturo po sa mga ethics, ano ho? Hindi po yung tinuturo sa good manners and right conduct. Bagaman ang ethics po at ang GMRC po ay nakakatulong. Pero ang sandigan po ng ethics natin, ang sandigan po ng good manners and right conduct, hindi po yung tinuturo ng tao. Ang ating sandigan, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Ngayon, dun sa katanungan po, unang-una, ano ang kasalanan para matuto natin ho, paano wawaksiin ang kasamaan, ito po ang ibig sabihin ng kasalanan. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 4 o dito po sa unang 1, 3, 4 mga kapatid, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. So therefore po, tayong mga tao, lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Naalala niyo po yung mga pinag-aralan na natin, ano? Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang papatay. Pero sa spiritual standard ng Diyos, pag tayo po ay napuot, yung sobrang galit po, no? Kaya hindi dapat tayo makakitaan ng ganyan po. Pwede tayong magalit, pagkatapos po humingi tayo ng tawad, pero hindi nagtatanim ng puot. Sino mang napopuot sa kanyang kapwa-tao ay mamamatay tao. At alam nating ang mamamatay tao based on the 10 Commandments po, hindi po magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Paano yun, kapatid? Ano, lahat pala tayo mamamatay tao. Yun po ang standard ng Diyos. Pero sa standard ng tao po, basta wala kang criminal record, dun po sa NBI, malinis po police record mo or clearance, hindi ka mamamatay tao. Sino pong susundin natin ngayon? Yun pong standard ng tao, standard ng Diyos. Sa standard po ng Diyos, lahat tayo'y nakapatay kasi napuot tayo in one way or another. So tignan nyo po, ano po ngayon ang kasalanan? Tignan nating mabuti para ho alam na alam natin po in the light of God's Word. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Klarong-klaro, no ho? Ano po ang sinasabing kahulugan po ng kasalanan? Tatandaan natin ang salitang paglabag sa kautusan. Pwede nyo po bang i-type dyan? Para po hindi natin makakalimutan ang biblical definition ng kasalanan. Ang kasalanan, ilagay nyo po dyan sa chatroom ninyo, ay paglabag sa kautusan. So may kasalanan ka kung ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kung ikaw po ay tumataliwas, ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng kautusan, pero kapag kaho tayo ay may paglabag sa kautusan, meron tayong kasalanan. Can we all say amen? Ayan. Thank you kay Georgie. Nakita ko mga pictures ni Georgie. Parang modelo. Ayan. So magandang gabi sa iyo, Georgie. Tama po yung sinulat po dito ni Georgie. Ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan. Very good, ano? So pag tinanong po kayo, Pastor, ano po ang kasalanan? Ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan. San pong talata sa Biblia? Unang Juan 3:4. Oh. So, sa sobrang dami po ng inilagay. Alam niyo po, ang kautusan sa Bible, hindi lamang po 10. Marami pa po na mga masoretic, tinatawag nating laws, masoretic laws, ano ho,
yung pong mga binigay sa Israelita, hindi lang po yung 10 utos, may primary commandments po, 10. Pero may mga iba pa po, minsan po pagka po pinag-aralan natin ang Old Testament, ang mga sinaunang Israelita po, bago po sila makapasok in the New Testament, marami pong mga kautusan ukol sa kanila. Isa po sa kautusan sa kanila, bawal po sa kanila kumain po ng baboy, bawal po sa kanilang kumain ng dugo, bawal po sa mga Israelita ang kumain po ng isdang walang kaliskis. Marami pong pinagbabawal, bawal po sa kanila na sumiping sa kanilang asawang babae, no? Lalong-lalo na kapag siya po ay may bisita, okay, o nireregla po. Bawal na bawal din po na kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Marami po tayong mga batas po na nilagay po doon po sa Leviticus, nilagay ng Diyos sa Deuteronomy. Pero in general po, when we speak of sin, it is basically, o ang kasalanan po, paglabag po sa kautusan. Yan. So, kung susumatotalin natin, yun pong 10 utos, wag na tayong lumayo pa sa mahigit 600 na iba't iba pang kautusan, ano? Doon po sa Bible, bukod sa 10 utos ng Diyos. Doon pa nga lang po sa binigay kong example kanina, huwag kayong papatay. Akala ng mga Israelita, hindi na sila nakakapatay dahil hindi naman sila sumaksak, hindi naman nila pinatay yung kaaway nila. Pero galit na galit naman sila, hindi nila mapatawad. Ano po yung pagkakaiba nun? Wala. So, in that aspect, violator po ang pumatay physically, violator din po o lumalabag din ang tao na nagagalit sa kanyang kapwa kahit hindi siya pumatay ng physical. Ganon din po yung utos, huwag kayong mangangalon niya. Pero yung isang lalaki po na ang mata niya ay punong-puno ng pangangalon niya, ang mata niya po ay punong-puno ng tinatawag nating pagnanasa sa isang babae na hindi niya asawa, mangangalon niya na po siya sa puso't espiritu niya. So, nakakalabag ka pa rin. Pinapakita lamang ito ng Diyos, lahat ng tao, gaya ng sinabi ni Isaias kanina, no, ay marumi sa harapan ng Diyos at lahat ng kanyang gagawin, effort ng mabubuting gawa ay maruruming basahan lamang sa Panginoon. So tama po yan sabi po ni Nanay Corazon, kay Sister Corazon, yun pong paglabag sa kautusan. Ayan. Kaya nakita natin, ano, pag lumalabag tayo sa kautusan, may kasalanan. Tanungin niyo ako, Pastor, ikaw ba'y nakakalabag po? Ay nako, araw-araw, segundo ng buhay ko. Nagiging real talk lang po ako, no? Sa mata ko, sa galit ko sa puso, sa lahat ng minsan nasasabi ng dila ko, ay nako, segundo ho, segundo. Hindi ko na sinabi pong oras-oras. Talagang every second po nagkakamali ako sa Diyos. Kaya kung sa ganang akin lang ho, hindi ako maliligtas. Kailangan ko po talaga ng tagapagligtas. Salamat na lang po, nandyan si Jesus. No? So nalaman natin ngayon ang kahulugan po ng kasalanan. Now, kung meron pong kasalanan o paglabag, sino po, no? Ang magandang tanong po diyan po, ano po yung unang nalabag? Ano po yung unang kasalanan? Kasi may paglabag sa kautusan. Sino at ano po yung unang kasalanan? Yan, very interesting na po, no? Para makita natin ano ba yung ugat ng kasalanan. May lumabag. Sa lahat po ng ginawa ng Diyos, ano ho, ginawa po ng Diyos ang mga anghel, ginawa po ng Diyos ang sangkalawakan, ginawa po ng Diyos ang langit, ginawa po ng Diyos ang mga bituin, ginawa ng Diyos ang mga araw, lahat-lahat po yung ginawa ng Diyos. Meron ho bang ginawa ang Diyos na lumabag sa kanyang utos? Ang tanong natin, ano po ang unang naging kasalanan? So dito po sa talata ng Biblia, nais ko pong ipakita sa inyo, sa aklat naman po ng Isaias 14:12 hanggang 15. Doon kanina sa pinag-aaralan natin, unang tanong po, ano ang kasalanan? Paglabag po siya sa kautusan. Ngayon naman po, ano ang unang naging kasalanan? Kasi dapat matrace natin sino ang origin ng kasalanan o ng paglabag sa kautusan. Ito po ang originator. Sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, no? Bago pa nagkasala tayo, may una pang nagkasala sa atin. At ito po ay walang iba kundi sa Isaiah 14:12 hanggang 15. Gaya po ng pinag-aaralan natin ng mga nakaraang Bible studies po.
ang pinakamakapangyarihan pong ginawa ng Diyos na anghel ay si Lucifer. Si Lucifer po, punong-puno ang katawan niya ng mamahaling bato, napakahusay niya pong tumugtog at umawit, at si Lucifer po, sabi nga po ng maraming scholar, ang pinaka-head ng worship team. Marami nagsasabi po at ina-analyze nila ang Biblia, siya po ang pinakamakapangyarihang anghel ng Diyos and at the same time pinakamaganda. Pero nasumpungan siya ng kauna-unahang kasalanan. At ito po ang tutugon dito po sa katanungan, ano ang naging unang kasalanan? Sabi po ng Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko ng mga bansa o sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, ito si Lucifer, aakyat ako sa langit. Naku, hindi na siya kinilabutan, Umakyat po kasi sa ulo niya na siya po'y pinakamaganda. Umakyat po sa kanya pong puso na siya po yung pinakamakapangyarihang anghel. Pero nakalimutan niya, nilikha lang siya. Hindi siya manlilikha. Ang sabi po dito, ilalagay ko ang aking trono at sa ibabaw ng bituin ng Diyos, doon po siya maghahari. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Ito ang kasalanan niya. Verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng lupa o ng ulap at papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari sa iyo at nahulog ka sa daigdig na mga patay, sa kalalimang walang hanggan. Ulitin ko po, ano po yung unang kasalanan? Ang unang kasalanan po ay pagmamataas. Pakilagay nyo nga ho dyan. Wala po dito sa Bible verse yung salita, pero yung sinabi ng verse 14, yung aakyat ako sa ibabaw ng ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. So dun sa unang katanungan natin, ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan. At anong-ano po yung unang-unang kasalanan? Nagawa po ni Lucifer, hindi ho tao, wala pang tao po nung panahon na yan eh. Si Lucifer po, nag-inganyo siya ng almost 1/3 po. Almost nakuha niya po ang napakadaming anghel upang magrebelde sa Diyos. Bakit? Ang sabi po dito, ang kauna-unahan niyang ginawang kasalanan, pagmamataas or sa English po, pride. So ano po ang unang kasalanan? Ang unang kasalanan po ay pagmamataas. Ayan, ang bilis ni Georgie sumagot. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Georgie. Kaya po, ang unang kasalanan ay pagmamataas. In other words, pagmamapuri. Sa English po, pride. Okay? Pride. Yan. Pagmamataas. Tingnan nyo mga kapatid, hindi naisip po ni Lucifer, kahit na anong gawin niyang pagre-rebelde sa Diyos, yun po ang manlilikha. Siya po inilikha. Hindi po pwede in any way, kahit na sabihin po, ikaw po yung pinakamagandang anghel, ikaw po yung pinakamatalino sa lahat po ng mga kerubin, o kaya ikaw po yung pinakamakapangyarihan, na mapantayan mo lamang ang Diyos. Pag nag-isip ka ng mapapantayan mo ang Diyos, pagmamataas po yan. Pagmamapuri po yan. Sa English po, pride. So saan po nanggaling ang kasalanan? Doon po sa puso po ni Lucifer. Bakit po? Kagaya po ng mga tao, mga kapatid, alam nyo po si Lucifer po at ang mga anghel, meron po silang pagpapasya o tinatawag nating free will. Pwede po nilang piliin kung ano po ang nais ng puso nila. Pero nagmapuri po, nagmataas ang puso niya, kaya po pumasok po ang kasalanan. At uulitin ko po, ang unang-unang kasalanan po sa sangkalawakan po, sa sangkalangitan, ay ang pagmamataas. Mga kapatid, ingat tayo po. Kaya ngayon nga ho yung una nating pinag-aaralan, yung mapagpakumbaba. Kasi ang sabi ng Biblia, itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba, binabagsak niya. Kaya nga ho, etong si Lucifer po binagsak, inihulog mula sa langit. Bakit po? Nagmataas nagmapuri po ang taas ng pride po niya. Hindi niya alam, siya po ay gawa lamang ng Diyos.
Kahit na anong pagre-rebelde ninyo o pagre-rebelde po ng mga anghel na ito, kahit nakakuha pa siya ng marami, iwawaksi lang sila ng Diyos, parurusahan lang sila sa impyerno. Kaya po ito pong ginawa po ni Lucifer, unpardonable po yan. Hindi po siya natukso. Kaya doon mo makikita, kapatid, bakit po si Eva at Adan po pwede pang patawarin ng Diyos? Sila po'y nalinlang, pero ito, hindi po nalinlang ito eh. Talagang nag-ugat ang kanyang kasalanan galing sa kanyang puso. Hindi siya na-tempt, hindi po siya niyakag ng kahit na sino. Talagang masama po ang puso ni Lucifer. Kaya po siya, sinabi niya dun sa verse 14 po, matading tandaan po, Isaiah chapter 14 verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap at papantayan ko ang kataas-taasan. Purihin mo ang Panginoong Diyos. Pagkatapos nito, pinalayas po si Lucifer at ang kanyang mga kampon. Sila po ay naging mga diablo, naging mga demonyo yung kanyang tagasunod. Siya naman po yung great adversary. Mula po sa pangalang Lucifer, pinalitan na ho ang kanyang pangalan na Satanas. Yan. Siya po yung Satanas at lahat po ng uri ng mga kasalanan, lahat po ng wrath, galit, gluttony, lahat po ng mga sinasabi nating mga mortal sins at mga paglabag, sila po ang numero 1 dyan. Ngayon, ang Diyos po, nilinis niya ang langit sa lahat ng uri ng mga masasama po ng kampo ng kadiliman. At nagplano ang Diyos na gumawa po ng sangkatauhan. Ginawa niya po ang mundo, ang mga bituin, ang langit, nung pong nagkasala na si Lucifer laban sa kanya. At ang magandang plano ng Diyos, gagawa siya ng tao sa kanyang imahen at sa kanya pong larawan. Ang tao nooy plano ng Diyos na hindi magkasala. Plano ng Diyos na makasama ang tao at hindi na po mamatay. Merong buhay na walang hanggan sa paraiso ng Eden kung saan niya po ginawa. Pero hindi ho nagpatinag ang Satanas at ang mga kampon dahil unong-una po niyang plano, wasakin po ang magandang layunin ng Diyos. Sabi nga po ng Bible, the devil came to kill, steal, and destroy. Magandang plano ng Diyos, wawasakin niya, pero hindi siya magtatagumpay. Yung mga salita ng Diyos, nanakawin niya sa atin. Yung pong mga buhay na binigay ng Diyos, papatayin niya, wawasakin niya po. To kill, steal, and destroy. Pero hindi po nagtagumpay ang diablo. So dun po sa ikatlong katanungan natin, sino ang nagyakag o ang nayakag ng diablo sa pagkakasala? So ginawa na ng Diyos ang sangkatauhan. Ginawa niya po si Eva at saka si Adan po. Pero inggit na inggit ang diablo sapagkat mahal na mahal ng Diyos. Alam niyo ang mga angels po, hindi sila ginawang kalarawan kaya ang tao po ay mas mataas sa anghel. Ang mga tao po ay ginawa mismo sa wangis at larawan ng Diyos. At nagkaroon ng plano si Satanas. Wawasakin niya ang magandang plano ng Diyos para po hindi matuloy ang magandang plano po na ibinigay ng Diyos para sa tao. Kaya po ang sabi dito, sino ang nagyakag o nayakag ng diablo sa pagkakasala? Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 17. Sabi po ng Panginoon, mahal na mahal niya po ang tao, si Eva po at saka si Adan. Ang sabi po ng Panginoon kay Adan at kay Eva, maliban sa bunga ng punang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kanin mo yon ay mamamatay ka. Ano pong tagubili ng Diyos? Napakaklaro. Wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Yun po ang sinabi ng Diyos. So ibig sabihin, naglay na ang Panginoon o naglagay po siya ng kautusan. Kailangan lang po sundin sana. Pero ang diablo naglagay po ng doubt, Para sumuway. Nilalagay niya yung doubt sa puso ng tao. Kaya po ang sabi po ng diablo kay Eva at Adan, ito ho, ang una niyang nayakag yung tao na napakaganda ng plano ng Diyos sa tao, sinira tayo ng diablo. Ang sabi po dito, at ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3, dun po sa 6. Ayan, Genesis chapter 3, hindi ko nalagay dito pero ito po ay nakalagay sa Genesis 3
4 hanggang 6. Ano pong sabi dito sa Genesis 3, 4 hanggang 6? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Ano ba kina-counter niya? Tingnan niyo yung demonyo po, he instills doubt. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain yan, ng bunga na yan, kasi pag kumain kayo, mamamatay kayo. Ano pong sabi ng Diablo? Tingnan niyo, kasinungalingan, ano ho? Ang sabi ng ahas, hindi totoo yan. Siya nga hindi totoo, no? Pero binaliktad niya ang Diyos. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Pero ang totoo nga, mamamatay nga sila eh. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyaon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos. Di ba yun ang plano ni Satanas, maging kapantay ng Diyos? Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng, sino po yung nalinlang? Ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ano yung sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 4 to 6? Napakabigat. Bakit ho? Kasi nayakag ng dyablo ang babae at ang lalaki. So pumasok ang kasalanan. Bakit o? Pinapasok ni Eva at Adan ang kasalanan sa paraiso ng Eden. Nakakalungkot to, no? Napapasok nila. So, nagkasala po. Anong unang kasalanan po? Pagmamataas. Pangalawang kasalanan po, sabi nung iba, no, ang kasalanan ng tao ho ay pagsuway. Hindi po kagad pagsuway, kapatid. Ang unang naging kasalanan ho ng tao, pagdududa. Pagdududa, hindi kagad pagsuway. Sinabi ni Satanas kanina, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. So, nagduda po, ito pong si Eva, sa pangako ng Diyos na pag kumain kayo, mamamatay kayo niyan. Sabi nung ahas no, hindi totoo yun, hindi kayo mamamatay. Sinasabi lang ng Diyos yan kasi kung kakain kayo niyan, makakaunawa kayo. So hindi po pagsuway yung ikalawang kasalanan. Ang ikalawang kasalanan po ay pagdududa. Pakilagay niyo po diyan. Pagdududa. Ikalawang kasalanan na naganap, pagdududa. At dahil sa pagdududa na ito, yung ikatlong kasalanan pagsuway na. Ayan. So ang unang kasalanan, pagmamataas, ginawa po ni Lucifer. Pangalawang kasalanan po, mga kapatid, sa tao ho, no? Yun na nga ho. Nagkaroon ng pagdududa sa pangako ng Diyos, pagdududa. At pangatlo po, pagsuway na. Ginawa na nila, sinuway na nila. Talagang ang pagdududa at pagsaway po, yun po ang naging kasalanan ng tao. No? Unang-unang naging kasalanan ng tao. Nagduda at siya po ay sumuway. Pagdududa, pagsaway. Ano ho ang kinahinatnan ngayon ng kasalanan? Maganda pong malaman natin, ano ho? Nahulog yung tao, pastor, sa kasalanan. Kaya ho ang nangyari, anong naging kahinatnan? Sapagkat, sabi ng Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ayan na ho. Alam nyo po, if you are going to read, ano ho, yun pong kabuuan po. Pakibasa nyo po kasi hindi natin matalakay, only a few minutes na lang. Ano ho naging kahinatnan ng kasalanan dahil ang tao po'y sumunod po doon po kay Lucifer o kay Satanas. Pumasok po yung kamatayan. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Pag binasa nyo po yung Genesis chapter 2, marami pa po. Pero ang ultimate curse po natin, kamatayan. Pero nandyan po, mga kapatid, ano ho, na ang mga magiging anak po ni Eva at Adan at saka po yung mga kampon po ni Satanas, maglalaban po yan. Nandiyan po yung sinasabi na ang tao po, pagtatrabahuhan na po niya yung kanyang kakainin. No ho? Nandyan din naman po na sinasabi ang babae po ay magbubuntis. At pagbubuntis ng babae, hindi po madali. O alam po ng mga nanay po yan, ano ho? Mahihirapan na siya sa pagbubuntis niya. Ang pinakamabigat po, mula sa alabok, ikaw ay inanggaling at sa alabok, babalik ka rin.
So nandun po yan, no, mga kapatid, doon po sa Genesis chapter 2 verse 14 to 19, pakibasa niyo po. Nandun yung naging consequence, but the ultimate consequence of sin is no other than yung pong kamatayan. At ang kamatayan po, kapatid, ano ho, dalawa ho yan eh. Doon po sa Genesis chapter 2 verse 19, ang sabi po doon, from dust thou art and from dust thou shall return. Mamamatay ka physically, at ang sabi din naman po ng Revelations chapter 21 verse 8, ang lahat ng nagpapatuloy sa paggawa po ng iba't ibang kasalanan, no, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung nakakalungkot sapagkat ang kasalanan po, pag hindi tayo natubos ng Diyos, dederecho po tayo dun po sa naglalagablab na apoy na asupre. That is the second death. So ano po yung consequence po o anong kinahinatnan ng kasalanan? Namamatay ho ang tao. Sabi po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Physically, nakatakda po anytime po sa atin po, pag tinakda na ng Diyos, mamamatay tayo. Katawang lupa natin, babalik sa lupa. Pero yung espiritu natin, pwede pong maparusahan at mamatay po sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Hindi tayo kumilala sa Diyos. Pero ang good news po, at ito po, hindi ko po pinanghihinayangan na patuloy pong i-preach, kaya ako'y hindi napapagod kahit na ho, tumatakbo pa tayo galing ng UST, umakyat tayo ng bundok at muntik na ho kaming mabalahaw kasi alam ko may kaluluwang makikinig, may maliligtas, may uhaw na uhaw at gutom na gutom sa salita ng Diyos. At ano po ang kalutasan ng Diyos dyan? Ito yung good news. Ito po ang good news. Ano po ang kalutasan o solusyon ng Diyos sa kasalanan? Ang sabi po ng Roma 5:8, ito na ho, pinararating ng Diyos. Good news. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So sabi ng Romans 5, chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Jesus Christ died for our sins. Kaya nga po, yun ang magandang balita. Sa pamamagitan ni Kristo, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pag tayo po'y nanampalataya sa kanya, mananagumpay na po tayo sa kamatayan, mananagumpay na po tayo kay Satanas, mananagumpay na po tayo sa kasalanan. Hindi dahil ikaw po'y magiging perpekto, pero sa habag at awa ng Diyos, may paraan ngayon para tayo po ay maligtas. Ang sabi ng Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Mga kapatid, dati po'y kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon po, binago tayo at ginawa po tayong kaibigan. Hindi po ako manghihinawang ituro, i-preach, pumunta sa mga lugar po na kinakailangan po, kahit saan po pinupuntahan natin, may patay, may baptism, o kaya po kahit nagpapa-house blessing o car blessing po, ma-preach lang natin ang salita ng Diyos. Kasi tayo dati kaaway ng Diyos. But ngayon po'y naging kaibigan tayo dahil may magandang balita. Bilang pangwakas, ang sabi po dito sa Roma 5:10, in the book of Romans chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak, ibig sabihin pag sinabi po ng Diyos tiyak, 100% po ang kaligtasan natin. Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo po ay buhay. Mga kapatid, kung tayo po'y nagapi ni Satanas, ang mga ninuno po natin, naloko po niya, ang dami pong tao ngayon na talaga pong hindi na kumikilala sa Diyos. But we are the bearers of the light of God. Tagapagpahayag po ng magandang balita na lahat ng nawawalan ng pag-asa, kaya po walang pagod tayong patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. May ilaw na ang sanlibutan. May tagapagligtas na po. Dati tayo kaaway ng Diyos, pero ngayon po ay naging kaibigan niya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi nga po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man, wala pong sinasabi rito na exemption. Sino man ang manampalataya kay Kristo ay hindi na po mapapahamak kung hindi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. And that is the good news. Purihin po ang Diyos. Pasensya na po, medyo nag-overtime na tayo dahil maganda po ang topic natin ngayon.
Ako po'y nagpapasalamat. Patuloy ho, kung may mga questions ho kayo, pwede nyo pong idulog sa amin. At meron na nga tayong na-receive po na isang magandang katanungan dito. Ang ganda po nung tanong, oh. Ang sabi po dito, Pastor, ang mga hayop po ba na ginawa ng Diyos ay maaaring magkasala? Praise God. Alam niyo po, marami sa atin mga dog lovers, marami pong mga yung pusa, ano ho, minsan nakalmot na rin ako ng pusa. Ang aso po namin, nakagat na rin po ako, lalo na apakan ko yung buntot. Pero nagkasala po ba sila? Simpleng katanungan po, no? Hindi po pwedeng magkasala ang hayop. Bakit po? Hindi po sila ginawa sa larawan at wangis ng Diyos. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 27, hindi bagat ang tao po ay ginawang kalarawan po ng Diyos at mula po sa kanyang wangis ibinigay ng Diyos po, no? Sa tao ang hininga ng buhay. Wala pong ibang ginawa ang Diyos na binigyan po ng hininga ng buhay. Ibig sabihin, pag may hininga ka ng buhay, hiningahan po tayo sa ilong, binibigyan tayo ng Diyos ng talino, binibigyan tayo ng Diyos ng pagpapasya, lahat ng katangian po ng Diyos, pati po ang pagdaramdam, pati po ang emosyon, pati po ang pag-ibig, pananampalataya, binigay po sa isang tao. Kaya tao lang po ang pwedeng magkasala, pati yung mga anghel. Pero sa langit to, wala na magkakasala dahil purified na sila ron eh. Pero ang tao po, magkakasala. Ang hayop po, wala po yung kasalanan, kapatid. Hindi sila hiningahan ng buhay. Hindi po sila binigyan ng logic o kaya po ay ng pagpapasya. Ang hayop po, wala po silang pag-iisip. Ang kasalanan po yung nabubuo. Pag lumalabag ka sa batas, ang aso po hindi naman lumalabag po sa batas eh. At wala silang malalabag na batas sapagkat wala silang pagkakilala po ng mabuti at ng masama. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat po tayo. Sinamahan niyo po ako kahit maulan po. At maraming salamat din po sa inyong mga panalangin. Sa gabi po na ito mga kapatid, ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalat maulan na gabi. Tayo po ngayon ay magpapahinga na at kakain na po pagkatas nito. At bukas po ng umagay muli po excited tayong manalangin po dahil paglilingkod po sa Diyos ay hindi po pwedeng tapatan ng pagod, hindi po pwedeng tapatan ng anuman pong kahinaan. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Maraming salamat po sa patuloy po na pagpapala, pagpapatawad, pagpapaunawa po sa amin kung ano po ang kasalanan. Panginoong Diyos, sa pagwaksi namin sa kasamaan, salamat po sa mga karunungan na ito. Naalaman namin kung ano pong kasalanan, ano pong unang nagawang pagkakasala, paano nayakag po ng dyablo na magkasala ang tao, ano po ang consequence ng kasalanan at ano po ang solusyon o ang ibinibigay na Diyos ng pag-asa sa tao upang siya po ay makatalikod at makapagsisi sa kasalanan. At gayon din naman po, Panginoon, papasalamat po kami sa gabing ito at bagaman malakas ang ulan, wag niyo pong i-allow na bahain po ang aming mga kapatiran. Maraming salamat po. Bukas po gisingin niyo po kami ng may katagumpayan, kalakasan at patuloy po na pagpapala para kami po'y makapanalangin sa prayer circle. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang po sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isa pong maulan na gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po at bigyan tayo ng pag-ibig palagi ng manlilikha. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa.